Doncic 46 points performance laban sa Bulls. Hornets pinataob ang Sixers at Giannis Antetokounmpo nailaro na ang huling laro sa Bucks. Nagbuhos si Luka Doncic ng 46 points at ipinakita ng Los Angeles Lakers ang isa sa kanilang pinakamahusay na depensibong laro ngayong season sa panalo sa Chicago Bulls. Gumawa ang Lakers ng 56.1% mula sa field at 16 of 33 mula sa 3-point line. Sa depensa, napilit nila ang kalaban sa 15 turnovers na nauwi sa 23 points. Pinangunahan ng Lakers ang laro sa kabuuan ng huling tatlong quarter at madalas ay may double-digit lead. Mabilis nilang kinuha ang momentum matapos ang unang quarter na nagtapos sa isang malakas na scoring run. Uminit si Doncic mula sa labas at mahusay na pinakilos ang opensa ng LA parehong sa pag-score at playmaking. Sa halftime leading ng 13 points ang Lakers. Sa ikatlong quarter, nagkaroon ng saglit na pagbabago ng momentum ngunit agad na bumawi ang Lakers sa likod ng eksplosibong laro ni Luka. Pinanatili ng Los Angeles ang kontrol papasok ng fourth quarter na may 15-point lead. Sa huling yugto, sinubukan pang lumapit ang kalaban ngunit sinagot ito ng sunod-sunod na 3-pointers ni Doncic. Tinapos niya ang laro na may 46 points, 7 rebounds at 11 assists kabilang ang 8 3-pointers. Tuluyang isinara ng Lakers ang laban at sinelyuhan ang panalo. Ang susunod na laro nila ay kontra Cleveland Cavaliers ngayong Huwebes. Sa sumunod na balita naman, ang ikalawang sunod na adjusted start time ay nauwi sa ikatlong magkakasunod na panalo ng Charlotte Hornets matapos nilang durugin ang Philadelphia Sixers sa kanilang home court ngayong araw. Umiskor si Brandon Miller ng game high na 30 points, kabilang ang career high tying na 19 points sa ikatlong quarter sa loob lamang ng 27 minutes matapos mag-shoot ng 9 of 12 mula sa field. Makapasok ang 6 na tres, 8 rebounds, 2 assists, 2 steals. Ito ang kanyang ikapitong sunod na laro na may hindi bababa sa 20 points. Halos naka-double-double si Ryan Kalkbrenner na may 13 points, 9 rebounds at 3 blocks. Habang nagdagdag naman ang kapwa rookie na si Conke Nuepel ng 12 points, 8 rebounds, 6 assists at 2 steals. Sa panig ng Philadelphia, na pinaupo sina Joel Embiid at Paul George dahil sa pamamahala ng right knee injury, nanguna si Kelly Oubre Jr. na may 17 points. Sina Jared McCain na may 16 points at Quentin Grimes naman ay may 14 points ay parehong umiskor ng double figures mula sa bench. Hawak ng Hornets ang kalamangan matapos ang first 12 minutes, ngunit pinaghariang mabuti ng Charlotte ang ikalawang quarter na kinabibilangan ng 16-0 run sa isang punto upang magkaroon ng 25-point lead sa halftime, ang ikatlo nilang pinakamalaki ngayong season. Agad na nagtakda ng tono si Miller sa second half nang ipasok ang tatlong sunod na 3-pointers. Muling dinumina ng Charlotte ang naturang quarter para sa ikalawa nilang pinakamalaking lead sa isang quarter ngayong kampanya. Nang umabot na sa 50 ang agwat, ipinasok na ng parehong teams ang kanilang mga reserba sa natitirang bahagi ng laro. Bago ang laban, 0-4 ang Charlotte matapos ang back-to-back wins ngayong season, kung saan tatlo sa mga pagkatalong iyon ay talo ng double figures. Ngayon, nakapagtala na rin ang Hornets ng magkakasunod na panalo sa home games sa unang pagkakataon mula December 18 to 23 at natapos ang problemadong 11-game losing streak laban sa Sixers. Bukod sa pagpigil sa kalaban sa mas mababa sa 100 points sa ikaapat na pagkakataon sa loob ng 5 laro, nagtala rin ang Hornets ng season best na 55.3% shooting, kabilang ang 40.5% mula sa 3-point range. Ito ang unang pagkakataon na nakapag-shoot ang team ng lampas 50% sa tatlong sunod na laro sa iisang season mula April 5 to 10, 2022 ayon sa StatHead. Dahil wala sina Embiid at George at nahirapan din ang rookie na si VJ Edgecombe, umasa ang opensa ng Philadelphia kay all-star starter na si Tyrese Maxey. Ngunit halos hindi siya nabigyan ng puwang ng depensa ng Charlotte, nilimitahan siya sa season low na 6 na puntos sa 3 of 12 shooting sa loob ng 25 minutes. Isa sa mga bagay na talagang espesyal ngayon ay ang mga taong dumating para sumuporta sa amin. Labis naming pinahahalagahan iyon. Ang mga nagmaneho para buksan ang arena, magtrabaho sa concourse, sa concessions, literal na bawat taong pumunta sa Spectrum Center ngayon at nagbigay daan para mangyari ang larong ito, sobrang nagpapasalamat kami. Maganda pa rin ang game day atmosphere at sa tingin ko ay talagang maganda ang ipinakita ng aming mga players, sabi ni Hornets head coach Charles Lee. Magsisimula sila ng all-road back-to-back laban sa Memphis Grizzlies sa Huwebes.
Nilinis ng Memphis ang season series noong nakaraang taon, bagamat hawak pa rin ng Charlotte ang kalamangan sa all-time head-to-head series. Sa kabilang balita, walang itinakdang petsa kung kailan babalik si Giannis Antetokounmpo mula sa kanyang pinakahuling injury. Posibleng ibig sabihin ito na nalaro na niya ang huli niyang laro bilang miyembro ng Milwaukee Bucks. Nagkaroon ng injury sa binti ang Bucks forward noong Sabado habang natalo ang Milwaukee sa Denver Nuggets. Inaasahang aabutin ng 4 hanggang 6 na linggo ang kanyang pagpapagaling. Dahil nasa 18-26 ang record ng Bucks at 2.5 games ang layo mula sa huling play-in spot, maaaring magdalawang isip ang team na ibalik siya sa isang season na halos itinuturing ng talunan at maaaring magtapos sa isang trade. Paulit-ulit nang sinabi ni Antetokounmpo na gusto niyang mapabilang sa isang teams na may kakayahang lumaban para sa kampyonato. Malinaw na hindi iyon ang kasalukuyang Bucks. May record lamang silang 15-15 kapag naglalaro ang Greek Freak at 3-11 kapag wala siya. Sa mga nakaraang linggo, hindi na rin gaanong mahalaga kung available si Giannis o hindi. Natalo ang Bucks sa 5 sa kanilang huling 6 na laro at nalampasan sila ng 39 points kapag nasa loob ng court si Antetokounmpo. Noong Huwebes, pinuna niya ang kanyang mga kakampi dahil sa hindi paglalaro ng buong husay at pagiging makasarili kahit na bumaba ng malaki ang kanyang sariling usage noong Enero, 32.8% mula 39.6% noong Disyembre. May isang NBA insider na naniniwalang posibleng iyon na ang huling laro ni Antetokounmpo bilang Buck noong Sabado. Isa pang palatandaan na maaaring may paparating na trade ay ang ulat na posibleng tanggalin ni Antetokounmpo ang kanyang matagal ng ahente at palitan ito ni Rich Paul ng Clutch Sports na kilala sa pagtulong sa mga NBA player na makaalis sa mga hindi nila gustong sitwasyon. Posibleng ayaw lang ni na Antetokounmpo at ng Bucks na sila mismo ang magtulak sa pagtatapos ng kanilang 13 years na pagsasama, isang paglalakbay na nagbunga ng unang NBA title ng Bucks matapos ang 50 years noong 2021. Hanggat hindi tahasang humihiling si Antetokounmpo ng pag-alis, sa halip na magpahiwatig lamang ng hindi kasiyahan sa kanyang mga kakampi at ng kanyang hangaring manalo ng titulo, maaaring maghintay muna ang Bucks bago gumawa ng hakbang. Lalo na ngayon na malamang ay hindi siya makakalaro nang hindi bababa sa 1 buwan lampas sa February 5 trade deadline. Kung hindi na malapit sa playoff contention ang Bucks sa pagbabalik ni Antetokounmpo at may 6 na linggo na lamang ang natitira sa season, maaaring wala nang saysay na pabalikin pa siya sa paglalaro. Sa summer, mas magkakaroon sila ng oras para maghanap ng trade at mas maraming teams ang magkakaroon ng sapat na kakayahang pinansyal para saluhin ang 58.5 million na sahod ni Antetokounmpo para sa 2026-2027 season. Maaaring ang mahabang pahinga ay magtulak sa Bucks na tuluyan ng mag-move on mula sa kanilang franchise player habang nagiging malinaw na hindi sila contenders. Ngunit ang pinakamalaking dahilan kung bakit maaaring panatilihing hindi siya naglalaro ay ang nangyari noong nakaraang season. Nagmadaling bumalik si Damian Lillard mula sa injury at napunit ang kanyang Achilles noong playoffs. Kalaunan, binili ng Bucks ang kanyang napakalaking kontrata. Madalas na senyales ang calf injury ng posibleng Achilles injury kaya maaaring piliin ng Bucks na mag-ingat at huwag ipagsapalaran ang isang malaking trade return para lamang habulin ang isang play-in spot. Hindi ito ang malakwentong pagtatapos na gugustuhin ng alinmang panig, ngunit maaaring dumating na ang pagtatapos na iyon para kina Antetokounmpo at sa Bucks.